Bakit ko naman pakakasalan ang isang baldadong mukhang halimaw? Hayaan mong yung palamunin nating si Veronica ang sumalo sa kapansanang yon. Total, pambayad na rin yan sa utang na loob niya sa pamilya natin. Isang mapang-insultong tinig ang pumunit sa madilim na pasilyo ng ikalawang palapag, nagmumula sa nakaawang na pinto ng kwarto ni Mayeth. Sa labas ng pintuang iyon, nakaluhod si Veronica sa magaspang na sahig. Namamanhid ang mga tuhod habang maingat na kinukuskos ang mantsang iniwan ng sapatos ng matalik niyang kaibigan. Namumula at paltos-paltos ang kanyang mga kamay mula sa matapang na sabon, ngunit tiniis niya iyon. Iniaalay ang bawat patak ng pawis upang tiyaking malinis at perpekto ang daraanan ng nobya kinabukasan. Ito ang gawaing inako niya bilang pasasalamat, ngunit ang mga salitang narinig niya ay unti-unting pumatay sa natitirang alab ng kanyang pagmamahal. Tila may isang malamig na kamay na mahigpit na sumakal sa lalamunan ni Veronica. Naiwang nakabitin sa hangin ang hawak niyang basang-basahan habang unti-unting naglalaho ang lakas sa kanyang mga braso. Ang malapalasyong bahay na itinuring niyang kanlungan sa loob ng 10 taon matapos maulila ay biglang naganyong isang masikip at nakasusuyang hawla. Tahimik siyang lumuha, ang pagtulo ng kanyang mga luha ay walang katumbas na tunog, kundi ang malalim at mabigat na pagdurog ng kanyang tiwala. Mula sa kanyang kinalugmukan, nasaksihan niya ang paglabas ni Mayet bitbit ang 2 malalaking maleta. Walang bakas ng pag-aalinlangan sa mukha ng itinuring niyang kapatid nang magsalita ito sa kausap sa telepono. Buo ang desisyong magtanan, kasama ang kalaguyo nito at iwan ang obligasyon sa kumpanya. Sinubukan ni Veronica na abutin ang laylayan ng damit ni Mayeth upang pigilan ito. Isang pagmamakaawa na huwag sirain ang pamilya, ngunit mabilis na iniwas ng dalaga ang kanyang sarili na tila nandidiri sa pagdampi ng mga kamay ng isang hamak na utusan bago tuluyang naglaho sa dilim ng gabi. Hindi nagtagal, ang nakakabinging katahimikan ng madaling araw ay binasag ng malalakas na yabag na nagpadagundong sa kahoy na hagdanan. Bumulaga ang namumulang mukha ni Senyor de la Torre. Ang mga mata nito ay nanlilisik sa galit nang matuklasan ang bakanting kwarto ng anak. Sa halip na hanapin si Mayet upang ibalik ito, ibinaling ng matanda ang buong puot at sisi sa babaeng nakaluhod sa kanyang harapan. Ikaw ang may kasalanan nito. Ininggit mo ang anak ko kaya siya lumayas. Palibhasa ay wala kang sariling buhay. Bulyaw ni Senyor de la Torre, ang bawat salita ay parang asidong nakapapaso sa kaluluwa ng dalaga. Hinawakan nito ng mahigpit ang braso ni Veronica. Halos bumaon ang mga kuko ng matanda sa manipis niyang balat habang pilit siyang itinatayo. Pinakain kita, dinamitan, at kinupkop noong mamatay ang mga magulang mo sa lumubog na barkong yon. Wala kang utang na loob. Ngayon, ikaw ang magbabayad ng pinsalang ginawa ng kapatid mo para hindi bumagsak ang negosyo natin. Umiling si Veronica. Nanginginig ang buong katawan habang sinusubukang magmakaawa. Ang mga luha ay patuloy na naglalandas sa kanyang namumutla at pagod na mukha. Tito, parang awa niyo na po. Hindi ko kilala si Tyron Arceo. Ayoko po. Ngunit isang malupit na ngiti ang sumilay sa mga labi ng matanda. Inilapit nito ang mukha kay Veronica at bumulong ng mga banta na tuluyang nagpatigil sa pagtibok ng puso ng dalaga. Kung hindi mo isusuot ang trahe de bodang iyan at haharap sa altar, asahan mong bukas na bukas din ay ipapatigil ko ang makina na nagdurugtong sa buhay ng matandang Carmen sa ospital. Titingnan natin kung hanggang saan aabot ang katigasan ng ulo mo at ang pagiging walang kwenta mo. Si Aling Carmen, ang matandang may sakit na nag-alaga sa kanya ng ulila na siyang lubos. Ang nag-iisang tao sa loob ng malaking bahay na yon na palihim siyang binibigyan ng tinapay at niyayakap kapag pinaparusahan siya ng mga De la Torre sa tuwing may nagagawang mali si Mayeth.
Nawalan ng lakas ang mga binti ni Veronica, ngunit pinilit niyang tumayo. Wala siyang ibang pagpipilian dahil ang buhay ng taong itinuring niyang tunay na ina ay nakasalalay sa kanyang pagsuko. Ang utang na loob ay isang kinakalawang na tanikala na nakapulupot sa kanyang leeg, humihigpit at pumapatay sa bawat tangkang paghinga para sa sarili. Sa harap ng malaking antigong salamin sa loob ng kwarto, nakatayo si Veronica habang sa pilitang isinusuot sa kanya ang mamahaling trahe de boda na hindi naman sukat sa kanyang payat na pangangatawan. Ang puting tela na dapat sana ay sumisimbolo sa wagas na pag-ibig ng isang babae ay naging mistulang magarang sako para sa kanyang kabaong. Nanginginig ang kanyang mga lamig na daliri habang mahigpit na nakakuyom sa isang lumang rosaryo na gawa sa kahoy, ang tanging alaala ng tunay na pagmamahal na ibinigay ni Aling Carmen bago ito makoma. Sa bawat butil ng rosaryo na kanyang hinihimas, isinasamo niya ang isang himala. Bagaman, sa kaibuturan ng kanyang wasak na puso, ay alam niyang walang sino man ang sasagip sa kanya mula sa impyernong ito. Sa pagtitig niya sa sariling refleksyon, habang tinatabunan ng mga taga-ayos ang mga pasa sa kanyang braso, isang alaalang nagbigay ng kaunting palaisipan ang sumagi sa kanyang isipan. Sino kaya ang nagpapadala ng misteryosong mga sariwang puting rosas sa puntod ng kanyang mga magulang tuwing anibersaryo ng malagim na paglubog ng barko? May isa pa kaya sa mundong ito na nakakaalala at nagmamalasakit sa pamilya Ledesma nang walang hinihinging kapalit? Ngunit mabilis na tinangay ng matinding pighati ang katanungang yon nang ipatong sa kanyang ulo ang makapal na belo. Itinatago ang mukha ng isang babaeng ipinagbili ng sariling pamilya upang takpan ang kanilang kasakiman. Ilang oras ang lumipas na parang isang mahabang bangungot na ayaw matapos. Bumukas ang mabigat na pinto ng simbahan, umaalingaw-ngaw ang kaluskos ng kahoy na umaatras sa pagtulak ng mga tauhan. Hakbang-hakbang siyang naglakad patungo sa altar, ramdam ang panginginig ng kanyang mga tuhod at ang matinding lamig ng hangin na dumampi sa kanyang nakatalukbong na mukha. Sa dulo ng mahabang pasilyo, nakatayo at naghihintay ang lalaking tinatawag nilang Halimaw, ang taong uukit ng bago at malagim na kabanata ng kanyang buhay. Hanggang kailan siya magiging bilanggo ng pekeng utang na loob na ito? At makakaya kaya ng kanyang naghihingalong kaluluwa na mabuhay sa piling ng isang taong hindi niya kilala? Ang mabilis at mabigat na pagtibok ng puso ni Veronica ay tila nais kumawala sa kanyang sumisikip na dibdib habang dahan-dahang iniaangat ng lalaki sa kanyang harapan ang makapal na belo. Pumikit siya ng mariin. Inihahanda ang sarili sa isang nakapangingilabot na imahe ng halimaw na ipininta ni Mayeth sa kanyang isipan. Ngunit nang maramdaman niya ang init ng isang magaspang, ngunit marahang palad na dumampi sa kanyang nanginginig na pisngi, unti-unti siyang nagmulat ng mga mata. Wala siyang nakitang halimaw. Sa halip, isang matipunong lalaki na may maaliwalas, ngunit seryosong mukha ang nakatitig sa kanya. May isang maliit at maninipis na peklat sa gilid ng kaliwang mata nito, isang bakas ng nakaraan na hindi nakabawas sa kakisigan nito kundi nagbigay pa ng isang malalim na misteryo sa kanyang pagkatao. Ang mga mata ni Tyrone ay kasing lamig ng gabi, ngunit walang bahid ng pandidiri o kalupitan. Isang malayong katotohanan sa mga malulupit na tsismis na ikinalat ng pamilya De La Torre. Sa buong biyahe nila patungo sa mansyon ng mga Arceo, binalot sila ng isang mabigat at nakakabinging katahimikan sa loob ng marangyang sasakyan. Nakasiksik si Veronica sa pinakadulong sulok ng upuan, pilit na pinapaliit ang kanyang sarili habang ang kanyang mga namamagang daliri ay mahigpit na nakakuyom sa laylayan ng kanyang trahe de boda. Sa bawat paglipas ng minuto, hinihintay niya ang biglaang pagsabog ng galit ng lalaking katabi niya. Inasahan niyang anumang oras ay isusumbat nito ang panlilinlang ng pamilya De La Torre. Nasasampalin siya nito ng masasakit na salita
dahil sa pagiging isang hamak na pekeng nobya. Ngunit nanatiling kalmado si Tyron, tahimik na nakatingin sa labas ng bintana. Tila ba matagal na nitong alam ang laro ng tadhana at ang mga lihim na nakakubli sa likod ng huwad. Huwad na kasalang ito. Nang tumigil ang sasakyan sa harap ng isang malawak at tahimik na mansyon, mabilis na bumaba si Veronica at automatikong inabot ang mga mabibigat na bagahe sa likuran ng sasakyan. Ito ang naging buhay niya sa loob ng isang dekada. Ang unahin ng paglilingkod, bago ang sarili. Ngunit bago pa man niya mabuhat ang mga gamit, lumapit ang ilang mga nakangiting kasambahay at magalang na kinuha ang mga ito mula sa kanyang namumulang mga kamay. Yumuko sila at tinawag siyang senyora. Isang salitang nagdulot ng labis na pagkalito sa kanyang isipan. Sanay siyang tinatawag na palamunin, sanay siyang kumakain ng tira-tira sa kusina. Kaya ang munting paggalang na ito ay nagbigay ng isang hindi pamilyar na kaba sa kanyang dibdib. Pumasok siya sa malapalasyong bahay na puno ng nagkikislapang ilaw, nakayuko ang ulo, naghihintay ng mga utos kung saang madilim na sulok siya matutulog. Sa pagpasok nila sa malawak na kwarto ng mag-asawa, hindi na kinaya ni Veronica ang bigat ng kanyang mga lihim at takot. Agad siyang napaluhod sa malambot na alpombra, lumuluwa habang ang buong katawan ay nanginginig sa matinding pagkabalisa. Tyron, I'm sorry, please, wag mo akong saktan. Pagmamakaawa niya habang ang kanyang boses ay basag at puno ng pighati. Napilitan lang akong magpanggap bilang si Mayeth. Hawak nila ang buhay ni Aling Carmen sa ospital at papatayin nila siya kung hindi ko isusuot ang damit na ito. Pangako, magtatrabaho ako rito bilang kasambahay niyo. Matutulog ako sa sahig, gagawin ko ang lahat ng iutos mo, huwag mo lang akong ibalik sa kanila. Sa halip na makarinig ng galit na sigaw, naramdaman niya ang dahan-dahang paghawak ng may init na kamay ni Tyron sa magkabilang braso niya upang tulungan siyang tumayo. Nang mag-angat siya ng tingin, nakita niya ang isang emosyong matagal na niyang inakalang patay na sa mundong ito, isang dalisay at tapat na pag-aalala. Agad na nag-iwas ng paningin si Veronica. Hindi sanay sa ganitong uri ng atensyon. Natatakot na baka isa lamang itong patibong. Sa sandaling iyon, napansin ni Tyron ang lumang kwintas na kasabit sa leeg ni Veronica. Isang pamilyar na disenyo ng luma at kupas na palawit na tila nagbukas ng isang nakabaong alaala. Sa isipan ng binata, bahagyang kumunot ang noo ni Tyron. Tila may pilit inaaninag sa nakaraan, ngunit mabilis din niyang binawi ang kanyang reaksyon. Wala siyang binitawang anumang tanong ukol doon. Sa halip, marahan niyang inalalayan si Veronica patungo sa gilid ng malaki at malambot na kama. Automatikong umurong ang dalaga, mahigpit na ipinulupot ang mga braso sa sariling katawan bilang panangga sa inaasahang pananakit o pilit na pag-angkin. Ngunit walang dumaping dahas. Tinalikuran siya ni Tyron upang kumuha ng isang makapal na kumot mula sa malaking aparador. Pagbalik nito, maingat na ibinalot ng binata ang kumot sa nanginginig na balikat ni Veronica. Tinitiyak na mabibigyan ng init ang kanyang nanlalamig na katawan at balisa na kaluluwa. Umupo si Tyron sa laylayan ng kama. May sapat na distansya upang hindi matakot ang dalaga at tumitig ng may malalim na pag-unawa. You don't have to sleep on the floor, Veronica. Malumanay, ngunit may diinawikan ni Tyron. Ang kanyang boses ay isang payapang kanlungan sa gitna ng unos na pinagdadaanan ng dalaga. At hindi kita dinala rito para maging katulong, magpahinga ka na. Mula ngayong gabi, walang sino man mula sa pamilyang iyon ang may karapatang paiyakin ka. Ang mga salitang iyon ay tila mainit na tubig na nagpatunaw sa nagyayelong takot sa puso ni Veronica. Hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. Sanay siyang tratuhin bilang isang kasangkapan, isang palamunin na ginagamit upang bayaran ang isang pilit na utang na loob. Ang makaranas ng ganitong uri ng pagpapahalaga at paggalang mula sa isang estranghero, lalo na sa lalaking inakala niyang halimaw, ay nagdulot ng labis na pag-apaw ng kanyang emosyon. Tahimik siyang humikbi, itinatago ang mukha sa ilalim ng kumot
Habang unti-unting nilulunod ng matinding pagod ang kanyang isipan, hindi siya ginambala ni Tyron. Hinayaan lamang nitong ilabas ng dalaga ang lahat ng bigat na matagal na nitong kinikimkim sa kanyang dibdib. Unti-unting napikit ang mga mata ni Veronica. Dinalaw ng isang mahimbing at payapang pagtulog na tila ba nakahanap siya ng isang ligtas na kanlungan sa gitna ng nagngangalit na bagyo ng kanyang buhay. Kinabukasan, nagising si Veronica na may magaan na pakiramdam na matagal na niyang hindi nakagawian. Nang magmulat siya ng mga mata, ang malawak na kwarto ay nilalamon na ng ginintuang sinag ng araw. Kinapa ng kanyang kamay ang kabilang bahagi ng kama, ngunit wala na roon ang lalaking nagbigay sa kanya ng kumot kagabi. Ang tanging naiwan ay ang bahagyang gusot sa unan na nagpapatunay na hindi isang panaginip ang presensya nito, na may isang taong tahimik na nagbantay sa kanyang pag-idlip. Dahan-dahan siyang bumangon, inihahanda ang sarili sa anumang bagong pagsubok na maaaring ibato ng araw na ito. Sanay siyang gumigising ng may pangamba, naghihintay ng sigaw o utos mula sa mga delatore, ngunit ang tanging sumalubong sa kanya ngayon ay isang tahimik na paggalang. Sa paglipat ng kanyang paningin, isang bagay sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng kama ang nakapukaw ng kanyang atensyon. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang abutin niya ang isang makapal na puting sobre na maayos na nakapatong doon. Nang buksan niya ito at basahin ang nakapaloob na papel, tila tumigil sa pag-ikot ang kanyang mula sa ilalim ng makapal na belo. Ramdam ni Veronica ang nakapangingilabot na lamig ng hangin na dumadampi sa kanyang mukha habang nakatayo sa harap ng altar. Ang mabilis at mabigat na pagtibok ng kanyang puso ay tila nais kumawala sa kanyang sumisikip na dibdib. Nang dahan-dahang iangat ng lalaki sa kanyang harapan ang telang nagkukubli sa kanyang lumuluhang mga mata, pumikit siya ng mariin. Inihahanda ang sarili sa isang nakapangingilabot na imahe ng halimaw na walang awang ipininta ni Mayeth sa kanyang isipan. Ngunit nang maramdaman niya ang init ng isang magaspang, ngunit marahang palad na dumampi sa kanyang nanginginig na pisngi upang punasan ang kanyang luha, unti-unti siyang nagmulat ng paningin. Wala siyang nakitang halimaw. Sa halip, isang matipunong lalaki na may maaliwalas at seryosong mukha ang nakatitig sa kanya. May isang maliit at maninipis na peklat sa gilid ng kaliwang mata nito. Isang bakas ng nakaraan na hindi nakabawas sa kakisigan nito, kundi nagbigay pa ng isang malalim na misteryo sa kanyang pagkatao. Ang mga mata ni Tyron ay kasing lamig ng gabi, ngunit walang bahid ng pandidiri o kalupitan, isang malayong katotohanan sa mga malulupit na tsismis na ikinalat ng pamilya De La Torre. Sa buong biyahe nila, patungo sa mansyon ng mga Arcio, binalot sila ng isang mabigat at nakasisilaw na katahimikan sa loob ng marangyang sasakyan. Nakasiksik si Veronica sa pinakadulong sulok ng katad na upuan, pilit na pinapaliit ang kanyang sarili habang ang kanyang mga namamagang daliri ay mahigpit na nakakuyom sa laylayan ng kanyang trahe de boda. Sa bawat paglipas ng minuto at pagdaan ng mga ilaw ng poste sa bintana, hinihintay niya ang biglaang pagsabog ng galit ng lalaking katabi niya. Inasahan niyang anumang oras ay isusumbat nito ang panlilinlang ng pamilya De La Torre. Nasasampalin siya nito ng masasakit na salita dahil sa pagiging isang hamak na peking nobya. Alam niyang alam nito na hindi siya si Mayeth. Ngunit nanatiling kalmado si Tyron, tahimik na nakatingin sa labas ng bintana. Tila ba matagal na nitong tanggap ang laro ng tadhana. Ang pagiging tahimik na ito ay mas nagbigay ng takot kay Veronica sapagkat sanay siyang nakakatanggap ng mabilis at malupit na parusa sa tuwing may nagagawang kasalanan sa bahay ng kanyang mga kinagisan. Nang tumigil ang sasakyan sa harap ng isang malawak at tahimik na mansyon, mabilis na bumaba si Veronica at automatikong inabot ang mga mabibigat na bagahe sa likuran ng sasakyan. Ito ang naging buhay niya sa loob ng isang dekada. Ang unahin ang paglilingkod, bago ang sarili, at ang asikasuhin ang mga pangangailangan ng iba upang patunayan
na may pakinabang siya. Ngunit bago pa man niya mabuhat ang mga gamit, lumapit ang ilang mga nakangiting kasambahay at magalang na kinuha ang mga ito mula sa kanyang namumulang mga kamay. "Kami na po riyan, senyora. Magpahinga na po kayo sa loob," wika ng isang ginang na may maamong mukha. Sabay yuko ng bahagya bilang pagbibigay pugay. Ang salitang senyora ay nagdulot ng labis na pagkalito at panliliit sa kanyang isipan. Sanay siyang tinatawag na palamunin. Sanay siyang kumakain ng tira-tira sa kusina. Kaya ang munting paggalang na ito ay nagbigay ng isang hindi pamilyar na kaba sa kanyang dibdib. Pumasok siya sa malapalasyong bahay na puno ng nagkikislapang ilaw. Nakayuko ang ulo, naghihintay ng mga utos kung saang madilim na sulok siya matutulog. Sa pagpasok nila sa malawak na kwarto ng mag-asawa, hindi na kinaya ni Veronica ang matinding bigat ng kanyang mga lihim at takot. Ang marangyang kwarto na pinalamutian ng mga magagarang kasangkapan ay naging tila isang malaking pader na umipit sa kanya. Agad siyang napaluhod sa malambot na alpombra, lumuluha habang ang buong katawan ay nanginginig sa matinding pagkabalisa. "Tyrone, I'm sorry. Please, wag mo akong saktan." Pagmamakaawa niya habang ang kanyang boses ay basag at puno ng pighati, nakatungo sa sahig na tila isang bilanggo na naghihintay ng hatol. "Napilitan lang akong magpanggap bilang si Mayeth. Hawak nila ang buhay ni Aling Carmen sa ospital at papatayin nila siya kung hindi ko isusuot ang damit na ito. Pangako, magtatrabaho ako rito bilang kasambahay niyo. Matutulog ako sa sahig. Gagawin ko ang lahat ng iutos mo. Huwag mo lang akong ibalik sa kanila." Sa halip na makarinig ng galit na sigaw o maramdaman ang hagupit ng isang malupit na kamay, naramdaman niya ang dahan-dahang pagluhod ng lalaki sa kanyang harapan. Inabot ni Tyrone ang nanginginig niyang mga balikat upang marahan siyang itayo. Nang mag-angat siya ng tingin, nakikita niya ang isang emosyong matagal na niyang inakalang patay na sa mundong ito. Isang dalisay at tapat na pag-aalala. Agad na nag-iwas ng paningin si Veronica. Ibinaba ang kanyang mga mata sa dibdib ng lalaki, hindi sanay sa ganitong uri ng atensyon at natatakot na baka isa lamang itong patibong upang mas lalo siyang saktan sa huli. Sa sandaling iyon ng pagyuko ni Veronica, hindi sinasadyang lumabas mula sa loob ng kanyang damit pangkasal ang isang lumang kwintas na may kupas at kakaibang hugis ng palawit. Sandaling natigilan si Tyrone. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang matamang sinusuri ang alahas na yon. May isang mabilis na kislap ng pagkilala na dumaan sa kanyang mga paningin. Tila isang nawawalang piraso ng nakaraan na biglang nagpakita. Ngunit mabilis din niyang itinago ang reaksyong yon sa ilalim ng kanyang seryosong mukha. Wala siyang binitawang anumang tanong ukol doon. Sa halip na angkinin siya bilang isang asawa sa gabing iyon, marahan siyang inalalaya ni Tyrone patungo sa gilid ng malaki at malambot na kama. Automatikong umurong si Veronica. Mahigpit na ipinulupot ang mga braso sa sariling katawan bilang panangga. Ngunit tinalikuran lamang siya ng lalaki upang kumuha ng isang makapal at mainit na kumot mula sa apar. Ang banayad na amoy ng mainit na kape na inihanda ng mga kasambahay para sa kanyang unang umaga bilang isang arseo ay tila nagbigay ng panibagong lakas kay Veronica hanggang sa pagtapak niya sa malinis at tahimik na pasilyo ng ospital. Magkahalong kaba at pag-asa ang bumabalot sa kanyang dibdib habang mahigpit niyang hawak ang dokumentong iniwan ni Tyrone sa tabi ng kanyang unan. Nang marating niya ang kwarto kung saan naroon ang matandang nag-alaga sa kanya, isang malaking pagtataka ang sumalubong sa kanyang mga paningin. Wala na si Aling Carmen sa masikip at madilim na ward. Sa halip, inalalayan siya ng isang nakangiting nurse patungo sa isang malawak at pribadong silid kung saan maayos na nakahiga ang matanda, malayo sa ingay at panganib ng impeksyon. Ayon sa nurse, binayaran ng isang nagngangalang Tyrone Arcio ang lahat ng naipong utang sa ospital at nag-iwan pa ng malaking pondo
para sa tuloy-tuloy na pagpapagamot ni Aling Carmen. Sa pagkakataong yun, isang mainit na luha ng pasasalamat ang naglandas sa mga pisngi ni Veronica, kasunod ng isang dalisay at tunay na ngiti na matagal nang ninakaw sa kanyang mga labi. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, naramdaman niyang may isang taong sumalo sa mabigat na mundong mag-isa niyang pinapasan. Bunsod ng umaapaw na pasasalamat, nagpasya si Veronica na ipagluto ng tanghalian ng kanyang asawa. Gamit ang mga sariwang sangkap mula sa kusina ng mansyon, inihanda niya ang paboritong putahe na madalas niyang lutuin ng palihim noon para kay Aling Carmen. Dala ang isang maayos na lalagyan, nagtungo siya sa mataas na gusali ng kumpanya ni Tyrone. Nang makapasok siya sa malawak at malamig na opisina ng CEO, natagpuan niya ang lalaki na seryosong nakatutok sa mga papeles. Ngunit nang magangat ito ng paningin at makita siya, agad nitong isinantabi ang ginagawa at sinalubong siya ng isang maaliwalas na mukha. Habang inilalatag ni Veronica ang mga pagkain sa ibabaw ng maliit na mesa, napansin ni Tyrone ang maliliit na patak ng pawis sa noo ng dalaga dahil sa pagmamadali nito sa pag-aayos. Nang walang anumang pag-aalinlangan, inabot ng binata ang kanyang panyo at marahang pinunasan ang noo ni Veronica. Ang simpleng gawing iyon ay nagpalakas sa pagtibok ng puso ng dalaga, isang kakaibang init na nagpumilit pumasok sa kanyang matagal nang nanlamig na kaluluwa. Hindi na siya isang utusan sa ang pagbagsak ng makinis na tinidor sa ibabaw ng mamahaling porselanang plato ay lumikha ng isang matalim na alingawngaw na bumasag sa katahimikan ng hapagkainan. Nanlamig ang buong katawan ni Veronica. Automatikong napayuko ang kanyang ulo habang mahigpit na nakakuyom ang mga daliri sa ilalim ng mesa. Sa kanyang harapan, nakaupo si Mayeth na may mapagmataas na ngiti sa mga labi. Waribay siya ang senyora ng mansyon at hindi isang bisitang nakikiusap lamang ng tulong. Walang Tyrone na nakabantay dahil maaga itong umalis patungo sa opisina. Kaya naman malayang naikalat ni Mayeth ang laso ng kanyang dila sa harap ng mga tahimik na kasambahay na nag-aayos ng kanilang agahan. Nakakatuwa naman ang mapaglarong tadhana. Panimula ni Mayeth, ang kanyang boses ay may halong pambabastos na sinadyang iparinig sa mga tauhan ng bahay. Yung dating tagapagpagpag lang ng alikabok sa mga sapatos ko, ngayon ay nakaupo na sa kabisera. Sana lang talaga alam ng mga tao rito kung sino ang totoong palamunin na mahilig mangakit ng asawa ng may asawa. May sakit sa pag-iisip iyan? Baka nakakalimutan mong ako ang orihinal na pinangakuan ng kasal na ito, Veronica. Bawat salitang binitawan ni Mayeth ay tila mga pinong karayom na walang awang itinusok sa nakabukang sugat sa puso ni Veronica. Ang paninikip ng kanyang dibdib ay nagdulot ng paghihirap sa kanyang paghinga. Pilit na nilalabanan ang luhang nagbabadyang tumulo mula sa kanyang mga mata. Imbes na ipagtanggol ang sarili, pinili niyang tumayo at mabilis na nilisan ang hapagkainan. Isang reaksyon ng isang taong matagal nang nakondisyon na yumuko sa tuwing inaalipusta ng pamilya De La Torre. Tumakbo siya patungo sa malawak na hardin sa likuran ng mansyon, naghahanap ng sariwang hangin upang pakalmahin ang nagwawalang kaba sa kanyang dibdib. Ngunit hindi pa siya nakakalayo, ay naramdaman na niya ang marahas na paghila sa kanyang braso. Hinarap siya ni Mayeth. Ang mukha nito ay hindi na nagkukunwaring maamo, kundi puno ng matinding inggit at puot. Wala nang mga kasambahay na nakatingin, kaya't inilabas na ng dalaga ang tunay nitong talim. Saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos. Maring wika ni Mayeth habang idinidiin ang matutulis nitong kuko sa braso ni Veronica. Akin ang buhay na yan, Veronica. Ako dapat ang asawa ni Tyrone at hindi ikaw na isang hamak na ampon lang. Ibalik mo siya sa akin. Utang mo sa pamilya ko ang buhay mo. Kung hindi dahil kay Papa, kasama ka sanang nabubulok sa ilalim ng dagat, kapiling ng mga magulang mo. Hanggang ngayon nga nakatago pa rin sa opisina ni Papa.
ang litrato ng lumubog na barkong yon para ipaalala sa amin kung gaano kami naawa sa'yo. Tapos ito ang igaganti mo, ang agawin ng lalaking sasagip sana sa kumpanya namin. Ang salitang utang na loob ay muling umikot sa isipan ni Veronica. Isang kinakalawang na tanikala na pilit sumasakal sa kanyang kalayaan. Nanginginig ang kanyang mga labi habang nakatitig sa mukha ng babaeng itinuring niyang kapatid. Nais niyang sumigaw. Nais niyang isumbat na si Mayet ang kusang tumakas at nag-iwan sa kanya sa altar upang harapin ang kahihiyan, ngunit ang lason ng pagmamanipula ay malalim na nakabaon sa kanyang sistema. Paano niya ipaglalaban ang sariling kaligayahan kung pakiramdam niya ay isa lamang siyang magnanakaw ng tadhana ng iba? Sa loob ng madilim na banyo ng kanyang kwarto, nakatayo si Veronica sa harap ng salamin. Ang kanyang mga mata ay mugto at puno ng walang hanggang pag-aalinlangan. Binuksan niya ang gripo, hinayaang umagos ang malamig na tubig sa kanyang mga nanginginig na kamay. Kinuskos niya ng kinuskos ang kanyang mga palad. Gamit ang matapang na sabon, pilit na binubura ang dumi ng mga akusasyon ni Mayet na tila kumapit sa kanyang balat. Namumula na at halos magasgas ang kanyang balat sa di mabilang na pag-uulit ng gawaing iyon. Ngunit pakiramdam niya ay nananatili siyang madumi. Isa ba talaga siyang masamang tao dahil nakaramdam siya ng kaligtasan sa piling ni Tyrone? Wala ba talaga siyang karapatan sa isang tahimik na buhay dahil buhay pa rin si Aling Carmen dahil sa pera ng mga delatore noon? Ang pag-iyak niya ay walang boses, isang dalisay na paghihirap ng kaluluwang unti-unting naniniwala sa kasinungalingan ng kanyang mga abuso. Mula sa di kalayuan, sa likod ng malalaking haligi ng pasilyo na nakaharap sa hardin, nakatayo si Tyrone. Narinig niya ang bawat mapanakit na salitang ibinato ni Mayet at nakita niya ang matinding panginginig ng mga balikat ng kanyang asawa. Mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao, ang kanyang panga ay nagigiting sa matinding pagpipigil na komprontahin ang babaeng sumisira sa kapayapaan ng kanyang tahanan. Hindi siya pumasok sa eksena, hindi dahil sa kawalan ng pakialam, kundi dahil alam niyang hindi sapat ang simpleng pagtataboy lamang. Kailangan niyang durugin ang ugat ng kayabangan ng pamilyang ito. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-iwan ng isang malamig at pinal na utos sa kanyang imbestigador na halukayin ang lahat ng baho ng mga delatore, lalo na ang mga lihim na itinatago ng ama nito. Pagsapit ng gabi, habang nakakulong pa rin si Veronica sa kanyang kwarto at nilalabanan ng mga multo ng kanyang nakaraan, isang tahimik at mapanlinlang na anino ang gumagapang sa labas ng pintuan ng pribadong silid ni Tyrone. Suot ang isang manipis at halos nangaakit na pantulog na sutla. Dahan-dahang humakbang si Mayet palapit sa kwarto ng bilyonaryo. Isang mapagmalaking namangiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi, habang daladala ang isang matapang at nakakahilong amoy ng pabango na malayo sa natural at mahinhing amoy ni Veronica. Inabot ng kanyang mga daliri ang malamig na hawakan ng pinto, buo ang tiwala sa sarili na sa gabing ito, babawiin niya ang kayamanang inakala niyang pag-aari niya at tuluyan niyang wawasakin ang natitirang dignidad ng babaeng umagaw sa kanyang pwesto. Ang marahang pagpihit ng seradura ay sinundan ng pagbukas ng pinto ng kwarto ni Tyrone. Pumasok si Mayet na may mapang-akit na paglakad, ang suot nitong manipis na damit pantulog ay halos nagpapakita na ng kanyang hubog at ang matapang na amoy ng kanyang pabango ay tila lason na nanunuot sa bawat sulok ng silid. Natagpuan niya si Tyrone na nakatayo malapit sa bintanang salamin, nakatanaw sa madilim na kalangitan. Ang kanyang tindig ay matipuno at hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Tyrone, alam kong nag-iisa ka. Malanding bulong ni Mayet habang dahan-dahang lumalapit. Ipinupulupot ang kanyang mga braso sa baywang ng binata mula sa likuran. Huwag kang mag-alala. Nandito na ako para palitan ang lamig ng gabing ito. Alam ko naman na napilitan ka lang sa kasal na yon. Si Veronica, isa lang siyang basahan. Ako ang nararapat sa'yo.
Hindi gumalaw si Tyron. Nanatili siyang nakatitig sa kawalan. Ngunit nang maramdaman niya ang pagdampi ng mga labi ni Mayet sa kanyang likod, isang malamig at nakapandidiring puwersa ang nagtulak sa kanya upang marahang alisin ang pagkakapulupot ng mga braso nito. Humarap siya kay Mayet. Ang kanyang mga mata ay walang bahid ng pagnanasa, kundi puno ng sukdulang pagkasuklam. Your attempt is not just pathetic. It's disgusting. Marin, ngunit mahinang wika ni Tyron. Ang bawat salita ay parang yelong tumutusok sa pagkatao ni Mayet. Si Veronica, kahit kailan ay hindi naging isang basahan. Sa katunayan, sa paningin ko, ang uri ng babaeng tulad mo na ibinebenta ang sarili para sa pera at posisyon. Ikaw ang tunay na basura. Lumabas ka sa kwarto ko. Ngayon din. Nawala ang pagkaakit sa mukha ni Mayeth. Napalitan ito ng matinding galit at kahihiyan. Hindi niya matanggap na ang lalaking hinahabol ng lahat ay tinatrato siya na parang isang basurang walang halaga. Ang komosyon ay lumikha ng mga kaluskos sa pasilyo, sapat upang marinig ni Veronica mula sa kabilang kwarto. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang pinto. Ang puso niya ay muling kinakabahan sa pag-aakalang siya na naman ang may kasalanan. Nakita niya si Mayeth na umiiyak palabas ng kwarto ni Tyron, ngunit ang pag-iyak nito ay hindi nagpapakita ng kalungkutan, kundi ng purong pagkabigo at paghihiganti. Anong ginawa mo sa akin, Veronica? Sigaw ni Mayeth nang makita siya. Sinisiguradong maririnig ng lahat ng kasambahay na nagsisimula nang magsilabasan mula sa kani-kanilang mga silid dahil sa ingay. Inakit mo ang asawa ko. Isang ahas ka. Matapos kang kupkupin at pakainin ng pamilya ko, ito ang isusukli mo sa amin? Isusumpa ko. Babawiin ko ang lahat ng sa akin. Napatigil ang lahat. Ang kanilang mga mata ay nagpapalipat-lipat mula kay Veronica patungo kay Mayeth. Nagsimulang manikip muli ang dibdib ni Veronica. Ang mga mapanghusgang tingin ng mga tao ay tila mga batong ipinupukol sa kanya. Ngunit bago pa man siya makapagsalita o makaurong, lumabas si Tyron mula sa kanyang kwarto. Ang tindig nito ay puno ng awtoridad na nagpatahimik sa buong paligid. Nilagpasan niya si Mayeth na parang hindi ito nag-i-exist at nilapitan si Veronica. Marahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa likod ng dalaga. Isang kilos ng proteksyon na nagsasabing, nandito ako. Pagkatapos, hinarap niya ang lahat ng kanyang mga tauhan. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nagpatindig sa balahibo ng lahat. Makinig kayong lahat, panimula niya. Ang babaeng ito, si Veronica, ang aking asawa at ang senyora ng pamamahay na ito. Simula sa araw na ito, ang sino mang hindi gumalang sa kanya ay walang puwang sa pamamahay na ito. Pagkasabi noon, bumaling siya sa punong gwardiya. Ilabas mo ang lahat ng gamit ng babaeng yan. Siguraduhin mong hindi na siya makakatapak pa muli sa loob ng teritoryo ko. Ang sabay-sabay na pagsinghap ng mga kasambahay ay napalitan ng mabilis na pagkilos. Walang awa nilang inilabas ang mga maleta ni Mayeth mula sa guest room. Ang sunod-sunod na pagbagsak ng kanyang mga mamahaling maleta sa marmol na sahig ng sala ay tila musika sa pandinig ng mga taong nakasaksi sa kanyang pagmamalabis. Nagwala si Mayeth. Sumisigaw ng mga sumpa. Ngunit walang sino man ang pumansin sa kanya habang sa pilitan siyang inilalabas ng mga gwardiya sa malaking tarangkahan ng mansyon. Nang bumalik ang katahimikan, iniwan ni Tyron ang lahat at marahang inakay si Veronica patungo sa isang tahimik na balkonahe sa ikalawang palapag. Ang malamig na simoy ng hangin ay dumampi sa kanilang mga balat. Mahigpit na nakahawak si Veronica sa rehas ng balkonahe, ang kanyang mga buto sa daliri ay namumuti sa pagpipigil sa luhang nagbabadyang bumagsak. Hindi ko alam kung paano magpasalamat. Pautal-utal niyang wika, ang boses ay nanginginig pa rin. Lumapit si Tyron sa kanyang tabi, hindi nagsasalita. Hinahayaan lamang siyang damhin ang payapang gabi. Veronica,
Mahinang tawag niya makalipas ang ilang sandali. Ang utang na loob, hindi iyan isang kontratang habambuhay kang magpapaalipin. Isa itong pasasalamat na kusang loob na ibinibigay, hindi isang sumbat na ipinapamukha sa'yo sa tuwing gusto nilang kontrolin ka. Hindi mo utang sa kanila ang kalayaan mo. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa pinakailalim ng kaluluwa ni Veronica. Isang mainit na likido ang tuluyang dumaloy mula sa kanyang mga mata, ngunit hindi na ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng paglaya. Isinandal ni Tyrone ang ulo ni Veronica sa kanyang balikat. Ang kanyang mga kamay ay marahang humahaplos sa buhok nito. Doon, sa ilalim ng tahimik na buwan, naramdaman ni Veronica ang isang uri ng kalinga na matagal na niyang hinahanap. Hindi niya namalayan, ang kanyang kamay ay dahan-dahang kumapit sa laylayan ng damit ni Tyrone. Isang hindi sinasadyang kilos ng pagtitiwala na tila natatakot na muling iwanan sa gitna ng dilim. Ngunit ang panandaliang kapayapaan ay biglang pinutol ng isang matinis na tunog na nagmumula sa telepono sa loob ng silid. Mabilis na pumasok si Tyrone upang sagutin ito. Narinig ni Veronica ang pagbabago sa tono ng boses ng kanyang asawa. Mula sa pagiging kalmado ay naging puno ito ng pag-aalala. Ano? Sigurado ba kayo dyan, Doc? Narinig niyang tanong ni Tyrone sa kausap. Anong ibig niyong sabihin na may hinala kayo sa gamot na ipinapainom sa kanya bago pa siya dalhin dyan? Ang matinis at nag-aalalang boses ng doktor sa kabilang linya ng telepono ay tila isang malupit na kampanang gumising kay Veronica mula sa panandaliang kapayapaan. Ang init ng yakap ni Tyrone ay biglang napalitan ng nanunuot na lamig ng pangamba. Walang imikan. Halos sabay silang kumilos. Ang kanilang mga yabag ay lumilikha ng nagmamadaling kaluskos sa sahig habang tinatahak nila ang daan patungo sa sasakyan sa gitna ng malalim na gabi. Sa loob ng sasakyan, walang nagsasalita. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng makina at ang mabilis, ngunit pigil, na paghinga ni Veronica habang ang mga ilaw ng syudad ay naglalaho sa kanyang mga bintana na parang mga nagmamadaling alaala. Pagdating sa ospital, isang seryosong doktor ang sumalubong sa kanila sa pribadong silid. Sa loob, mahimbing na natutulog si Aling Carmen, ngunit ang monitor sa tabi nito ay nagpapakita ng hindi normal na pagbabago sa tibok ng kanyang puso. Mr. Arceo, Senyora, panimula ng doktor, ang kanyang boses ay maingat at puno ng profesionalismo. Base sa mga bagong laboratory tests, may nakita kaming kakaibang kemikal sa dugo ni Aling Carmen na hindi tugma sa mga gamot na ibinibigay namin dito. Ang chemical na ito, kapag hinalo sa kanyang maintenance medicine para sa puso, ay dahan-dahang sumisira sa kanyang atay. Hindi ito lason na mabilis pumatay, bagkus ay isang sistematikong pagpapahina sa kanyang katawan. Kung hindi namin ito natuklasan agad, maaring tuluyan na siyang hindi magising. Isang matinding panlalamig ang gumapang sa buong katawan ni Veronica. Ang mga salita ng doktor ay tila mga pako na ibinaon sa kanyang dibdib. Ang gamot. Ang mga gamot na personal na ibinibigay ni Senyor de la Torre kay Aling Carmen bago ito dalhin sa ospital, ang mga gamot na inakala niyang tutulong sa matanda ay siya palang unti-unting pumapatay dito. Ang kasamaang ipinapakita ng pamilya de la Torre ay higit pa sa pangaalipusta. Ito ay isang malagim at planadong pagpatay. Habang papalabas sila ng ospital, ang kanilang mga isipan ay gulong-gulo. Isang pamilyar na anino ang humarang sa kanilang daraanan malapit sa entrance. Nakatayo roon si Senyor de la Torre. May daladalang basket ng prutas. Ang kanyang muka ay nagpapakita ng isang pekeng pag-aalala. Hiho, hiha, kamusta na si Carmen? Tanong nito. Ang boses ay nagkukunwaring malambing. Nabalitaan ko ang nangyari kaya agad akong nagpunta. Hindi nakapagsalita si Veronica. Ang kanyang lalamunan ay tila may nakabarang tinik. Ngunit si Tyrone, na nakatayo sa kanyang tabi, ang sumagot ng may malamig at matalim na tingin.
Maayos na siya, senyor. Lalo na ngayong nasa mabuting kamay na siya at hindi na umiinom ng mga gamot na galing sa inyo. Isang mabilis na pagbabago ang dumaan sa mga mata ng matanda. Isang kislap ng gulat na agad ding napalitan ng isang mapagbanta. Ngumiti ito ng pilit. Mabuti naman kung ganoon. Alam mo, Veronica, sa mundo natin, may mga lihim na dapat manatiling nakabaon. Kung minsan, ang sobrang paghahalongkat ay nagdudulot lamang ng mas malaking kapahamakan. Tandaan mo yan, Hija. Pagkasabi noon ay nilagpasan sila ng matanda at pumasok sa ospital na tila walang nangyari. Sa loob ng sasakyan pabalik, nanatiling tahimik si Veronica. Ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang kandungan. Ang mga luha ay nagbabadya muling tumulo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito luha ng awa sa sarili, kundi luha ng nag-aalab na puot. Hindi na ito tungkol sa utang na loob. Hindi na ito tungkol sa pera o posisyon. Ito ay tungkol sa buhay ng nag-iisang taong nagmahal sa kanya ng walang kapalit. Isinandal niya ang kanyang noo sa malamig na salamin ng bintana. At doon, sa gitna ng dilim, isang malamig at matibay na desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Tyron, kailangan kong pumunta sa lumang bahay ng mga Ledesma. Bigla niyang wika. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig, bagkus ay matatag at puno ng determinasyon. May mga naiwang papeles doon, sina Mama. Baka may mahanap akong dokumento na magpapatunay ng pagmamay-ari ko sa bahay na yon. Kailangan nating ilayo si Aling Carmen. Baka kailanganin ko ang mga papeles na yon para matransfer siya sa ibang bansa. Bagamat alam ni Tyron na mapanganib, nakita niya ang apoy sa mga mata ni Veronica. Isang apoy na ayaw niyang patayin. Tumango siya bilang pagsang-ayon. Ang lumang bahay ng mga Ledesma na matagal nang ginawang bodega ng mga De La Torre ay nababalot ng alikabok at amoy ng mga lumang kahoy. Sa labas, hindi nila napansin ang isang itim at walang plakang sasakyan na nakaparada sa di kalayuan. Tahimik na nagmamasid sa kanilang bawat galaw. Habang si Tyron ay nagbabantay sa labas, pumasok si Veronica sa madilim na bodega. Dala ang isang maliit na ilaw. Ang bawat sulok ay puno ng mga alaala ng kanyang masayang kabataan. Ngunit ngayon, ang mga ito ay nababalot ng anino ng pagtataksil. Naghalungkat siya sa mga lumang kahon, naghahanap ng kahit anong maaring makatulong. Sa kanyang pag-aayos ng isang bunto ng mga lumang gamit, aksidente niyang nasagi ang isang malaking painting na nakasandal sa pader. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa katahimikan ng bodega nang bumagsak ang painting sa sahig. Ngunit sa likod ng kinabagsakan nito, sa pader na pinagtakpan ng painting sa loob ng maraming taon, isang bagay ang nahulog kasama nito. Isang maliit, inaanay, at sarado na kahon na gawa sa kahoy. Nanginginig ang mga kamay ni Veronica habang dahan-dahan niyang inaalis ang makapal na agiw na bumabalot dito. At doon, sa ibabaw ng takip nito, malinaw na nakaukit ang pangalan na muling nagpadurog sa kanyang puso. Ang buong pangalan ng kanyang yumaong ama. Nanginginig ang mga daliri ni Veronica habang dahan-dahan niyang hinahaplos ang ukit ng pangalan ng kanyang ama sa ibabaw ng marupok na kahon. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang buong katawan. Tila isang babala mula sa nakaraan. Gamit ang isang piraso ng matigas na alambre na nakita niya sa sahig, maingat niyang sinungkit ang kinakalawang na kandado. Isang marahang pag-ikot at isang halos hindi marinig na pagkalas ng mekanismo ang nagbigay hudyat na bukas na ito. Huminga siya ng malalim bago dahan-dahang itinaas ang takip at ang amoy ng luma at naagnas na papel ay sumalubong sa kanyang pangamoy. Sa loob ng kahon, dalawang bagay ang maingat na nakasalansan. Isang makapal na talaarawan na balot sa katad at ilang mga lumang libro ng kwenta na may sulat kamay sa bawat pahina. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaabot ang talaarawan. Ang bawat pahina ay marupok at naninilaw na dahil sa katagalan. Ngunit ang sulat kamay ng kanyang ama ay malinaw pa rin
at puno ng sigla. Isang matalas na paalala ng lalaking minsan ay naging sentro ng kanyang mundo. Sinimulan niyang basahin ang mga unang pahina. Puno ito ng mga masasayang alaala ng kanilang pamilya, mga pangarap para sa kanyang kinabukasan, at mga plano para sa pagpapalago ng Ledesma Foods. Ngunit habang lumilipat ang kanyang mga mata sa mga susunod na pahina, unti-unting nagbago ang tono ng mga salita. Mula sa pagiging masayahin, napalitan ito ng pag-aalala at pagdududa. Detalyadong isinulat ng kanyang ama ang mga kahina-hinalang transaksyon na natuklasan niya sa kumpanya. Mga malalaking halaga ng pera na nawawala mula sa pondo ng kumpanya at napupunta sa mga personal na account sa ilalim ng ibang pangalan. Ang bawat salita ay tila mga bubog na humihiwa sa kanyang kaluluwa. Nabasa niya kung paano kinumpronta ng kanyang ama si Senyor de la Torre, ang kanyang pinakamatalik na kaibigan at kasosyo, tungkol sa pagnanakaw nito. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga pangako ni Senyor de la Torre na ititigil na niya ang ginagawa. Ngunit sa bawat bagong ledger na sinusuri ng kanyang ama, mas lumalaki ang butas sa pondo ng kumpanya, lalo na sa budget na nakalaan para sa maintenance at kaligtasan ng kanilang mga barkong pampasahero. Isang biglaang pag-atras ng hangin sa kanyang lalamunan ang nagpatigil sa kanya sa pagbabasa. Napahawak siya sa kanyang dibdib nang makita ang isang partikular na entry. Ito ang huling pahina ng tala-arawan. May petsa sa mismong araw ng kanilang paglalayag. Hindi ko na kayang palagpasin pa ito. Sulat ng kanyang ama, ang tinta ay bahagyang kumalat na tila isinulat ng nagmamadali. Ang pagnanakaw ni Ricardo de la Torre sa pondo ng maintenance ay naglalagay sa panganib sa buhay ng daan-daang pasahero. Kinausap ko na ang aking abogado. Pagdating namin sa Maynila, isusumite ko ang lahat ng ebidensyang ito sa mga awtoridad. Ito na ang katapusan ng kanyang panloloko. Diyos na ang bahala sa amin. Ang mundo ni Veronica ay gumuho. Ang paglubog ng barko, ang biglaang pagbabago ng panahon, ang pilit na pag-alis sa daungan kahit may paparating na bagyo. Hindi ito isang aksidente. Ito ay isang planadong pagpatay. Ang lalaking kumupkop sa kanya, ang lalaking nagpakain sa kanya ng tinapay na may kasamang panunumbat sa loob ng 10 taon, ang ama ng babaeng itinuring niyang kapatid. Siya ang pumatay sa kanyang mga magulang. Bago pa man niya lubusang maproseso ang malagim na katotohanan, isang malakas na puwersa ang biglang nagtulak sa pinto ng bodega. Bumukas ito nang walang babala. Isang nakakasilaw na liwanag mula sa labas ang tumama sa kanyang mga mata at kasabay nito ang isang nanlilisik na boses. "Ayan ka lang pala, ahas ka!" Sigaw ni Mayet kasama ang 2 malalaking lalaki na halatang mga tauhan ng kanyang ama. Nakita ng mga mata ni Mayet ang hawak na tala-arawan ni Veronica. "Ibigay mo sa akin yan. That's ours. Pag-aari ng pamilya ko ang lahat ng nandito." Mabilis na itinago ni Veronica ang tala-arawan sa kanyang likuran. Ang kanyang katawan ay nanginginig hindi na sa takot, kundi sa nag-aalab na galit. "Hindi sa inyo to. Pag-aari ito ng ama ko. Mga magnanakaw, mga mamamatay tao." Ang mga salitang iyon ay nagpainit sa ulo ni Mayet. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na kunin ang kahon. Nagkaroon ng agawan. Nagkatulakan sila. Ginamit ni Veronica ang lahat ng natitira niyang lakas upang protektahan ang tanging ebidensya ng katotohanan, ngunit wala siyang laban sa 2 malalaking lalaki. Nawalan siya ng balanse at bumagsak sa sahig. Ang kanyang ulo ay bahagyang tumama sa isang lumang baul. Bago pa man makuha ng mga tauhan ang tala-arawan mula sa kanyang mahigpit na pagkakahawak, isang malakas at may awtoridad na boses ang pumuno sa buong bodega, nagpatigil sa lahat. "Bitawan niyo siya." Sa liwanag mula sa nakabukas na pinto, nakatayo si Tyron. Ang kanyang mukha ay kasing dilim ng papalubog na araw. Sa likod niya ay may ilang mga unipormadong pulis.
Ang kanilang mga presensya ay nagbigay ng biglaang takot sa mga tauhan ni Mayet. Agad nilang binitawan si Veronica at umatras, habang si Mayet ay namutla at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Mabilis na nilapitan ni Tyrone si Veronica. Inalalayan itong tumayo at sinuri kung meron itong sugat. Ang tanging nakita niya ay ang matinding sakit at pagkawasak sa mga mata ng kanyang asawa. Isang uri ng sakit na hindi kayang pagalingin ng anumang gamot. Dinala nila ang kahon pabalik sa mansyon habang isinasakay sa sasakyan ng pulis ang mga tauhan ni Mayet para sa investigasyon. Naiwan si Veronica sa loob ng kanilang sasakyan. Mahigpit na yakap-yakap ang talaarawan ng kanyang ama. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig sa buong biyahe. Ang kanyang isipan ay manhid. Ang kanyang puso ay basag na basag. Pagdating nila sa mansyon, sa katahimikan ng malawak nilang sala, tuluyan nang bumigay ang lakas na nagpapanatili sa kanya. Dahan-dahan siyang napaluhod sa malamig na sahig. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimulang bumuhos, ngunit hindi ito isang ordinaryong pag-iyak. Ito ay isang tahimik na paghagulgol, isang pag-iyak na walang boses, ang pinakamasakit na uri ng pagluluksa para sa isang katotohanang sumira sa buo niyang pagkatao. Sa katahimikan ng malawak na sala, ang tanging maririnig ay ang tahimik na paghagulgol ni Veronica. Nakaluhod siya sa malamig na sahig na marmol. Mahigpit na yakap-yakap ang talaarawan ng kanyang ama na tila ito ang huling piraso ng kanyang nawasak na mundo. Ang marahas na pag-uga ng kanyang mga balikat ay nagpapakita ng isang matinding sakit na hindi kayang ilabas ng anumang sigaw. 10 taon. 10 taon niyang pinagsilbihan ang mga taong pumatay sa kanyang pamilya. 10 taong tiniis ang bawat pang-aalipusta bilang kabayaran sa isang utang na loob na hindi naman dapat umiral. Hindi siya iniwan ni Tyrone. Dahan-dahan itong lumuhod sa kanyang harapan, hindi nagsasalita, hinahayaan lamang siyang ilabas ang lahat ng lason na matagal nang kinimkim sa kanyang dibdib. Nang unti-unting humina ang kanyang paghikbi at napalitan ito ng isang pagod na katahimikan, marahan siyang inabot ng binata. Inilapit siya nito sa kanyang dibdib at niyakap ng mahigpit. Isang yakap na puno ng kalinga at walang anumang paghuhusga. Isinubsob ni Veronica ang kanyang mukha sa matigas ngunit mainit na dibdib ni Tyrone. Hinayaang mabasa ng kanyang mga luha ang mamahaling damit nito. Ang bawat patak ng kanyang luha ay tila dinadamayan ng marahang paghaplos ng mga kamay ng binata sa kanyang likod. Naramdaman niya ang matatag na pagtibok ng puso ni Tyrone sa ilalim ng kanyang pisngi. Isang payapang ritmo na unti-unting nagpapakalma sa nagwawalang uni-unos sa kanyang kalooban. Hindi ito nagsalita ng mga walang kwentang salita, tulad ng okay lang ang lahat, dahil alam nilang pareho na hindi. Sa halip, nanatili lamang itong isang matatag na haligi, isang tahimik na panangga na sumasalo sa bawat piraso ng kanyang nadudurog na kaluluwa. Doon, sa bisig ng lalaking hindi niya inaasahan, sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa sa kanyang laban. Kinabukasan, ang sinag ng araw na tumatagos sa malaking bintana ng opisina ni Tyrone ay tila nagbibigay ng bagong liwanag sa madilim na yugto ng buhay ni Veronica. Nakaupo siya sa isang komportabling silya sa harap ng malaking mesa ng kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namumugto pa rin. Isang malinaw na bakas ng gabing puno ng pighati. Sa kanyang harapan, hindi lamang ang talaarawan ng kanyang ama ang nakalatag, kundi pati na rin ang isang makapal na folder na inilabas ni Tyrone. Veronica, bago pa man mangyari ang kasal natin, matagal ko nang pinaiimbestigahan ng pamilya De La Torre. Mahinang paliwanag ni Tyrone. Ang kanyang boses ay puno ng seryosong tono. Binuksan niya ang folder. Ipinapakita ang mga kopya ng mga bank statement, mga pekeng dokumento, at mga litrato ng mga lihim na pagpupulong sa pagitan ni Senyor De La Torre at ng iba pang makapangyarihang tao sa industriya.
Ang bawat salitang nakasulat sa talaarawan ng papa mo ay totoo. At mayroon pa akong mga ebidensya na mas magpapatibay sa lahat ng iyon. Kabilang na ang testimonya ng isang board member ng De La Torre Group na matagal nang gustong bumitiw sa kanilang mga iligal na gawain. Tinitigan ni Veronica ang mga dokumento. Ang bawat piraso ng papel ay isang karagdagang patunay sa kalupitan ng mga taong kanyang pinagkatiwalaan. Ngunit sa halip na muling umiyak, isang malamig at matibay na determinasyon ang unti-unting pumalit sa sakit na nararamdaman niya. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang paningin at tumitig ng diretso sa mga mata ni Tyrone. "Hindi ako gaganti gamit ang dahas, Tyrone," wika niya. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig, bagkus ay matatag at puno ng isang malamig na apoy. "Ang hustisya para sa mga magulang ko ay hindi makukuha sa pagdanak ng dugo. Babawiin ko ang Ledesma Foods. Ibabalik ko ang pangalan ng pamilya ko at sisiguraduhin kong mabubulok sila sa kulungan gamit ang batas na binaluktot nila para sa kanilang kasakiman." Isang banayad na ngiti ng paghanga ang sumilay sa mga labi ni Tyrone. Ito ang babaeng nakita niya noon pa man. Isang babaeng may busilak na puso, ngunit may bakal na paninindigan. Lumapit siya kay Veronica, marahang hinawi ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha nito. Inilapit niya ang kanyang mukha at idinampi ang isang magaan, ngunit napakalalim na halik sa namumugto nitong mga mata. Isang simbolo ng kanyang pagtanggap sa lahat ng sakit at paghanga sa katatagan nito. "Gagawin natin yan. Magkasama tayo," bulong niya. Ngunit habang pinaplano nila ang kanilang susunod na hakbang, isang kasambahay ang pumasok sa opisina. Dala-dala ang isang sobre na may magarang disenyo at gintong selyo. Iniabot niya ito kay Veronica. "Senyora, kararating lang po nito para sa inyo," magalang na wika ng kasambahay. Nagtatakang binuksan ni Veronica ang sobre. Sa loob nito ay isang makapal na invitation card na gawa sa mamahaling papel. Ang mga nakasulat na letra ay kumikinang sa ginto. Ito ay isang imbitasyon para sa ika-25 anibersaryo ng De La Torre Group, at sa ilalim ng imbitasyon may isang espesyal na anunsyo. Ang formal na pag-aanunsyo sa publiko ng kanilang matagumpay na pag-angkin sa kabuuan ng Ledesma Foods. Isang nakakasuklam na pagdiriwang ang nagaganap sa loob ng mansyon ng mga De La Torre. Ang mataginting na pag-uumpugan ng kanilang mga kopita ng mamahaling alak ay isang paunang selebrasyon para sa kanilang inaakalang pinal na tagumpay. Nakaupo si Senyor De La Torre sa kanyang silyang balot sa katad. Ang mukha ay puno ng kayabangan, habang si Mayet naman ay nakatayo sa harap ng salamin. Paulit-ulit na pinagmamasdan ang kanyang mamahaling bestida na isusuot para sa gabi ng kanilang paghahari. "Sigurado ka bang naibasura na ang lahat ng ebidensya, Papa?" tanong ni Mayet. Ang boses ay may halong pananabik. "Huwag kang mag-alala, anak," mayabang na sagot ng matanda. Ang lumang talaarawan na yon, isa lamang itong piraso ng papel na walang bigat sa korte. At ang mga tauhang nahuli, matagal na silang nabayaran para manahimik. Mamayang gabi, sa harap ng lahat, formal nang magiging pag-aari natin ang Ledesma Foods. At si Veronica, mananatili siyang isang pulubing walang pangalan at walang kinabukasan. Ang gabi ng grandiyosong pagdiriwang sa isang marangyang hotel ay puno ng mga nagkikislapang ilaw mula sa mga kamera at ang mahinang ugong ng bulungan mula sa mga pinakamayayamang pamilya sa bansa. Ngunit ang lahat ng ingay na yon ay tila sabay-sabay na huminto ng isang itim na sasakyan ang marahang tumigil sa harap ng pulang alpombra. Bumukas ang pinto at mula sa loob nito ay lumabas si Tyrone Arceo. Ang kanyang tindig ay matipuno at puno ng awtoridad. Inilahad niya ang kanyang kamay at mula sa loob ng sasakyan ay lumabas ang isang babaeng nakasuot ng isang simple ngunit napakagandang itim na bestida na lalong nagpatingkad sa kanyang maputing balat at sa apoy na nag-aalab sa kanyang mga mata.
Hindi ito ang Veronica na sanay nilang makita na nakayuko at nakasuot ng uniforme ng katulong. Ito ay si Veronica Sara Ledesma, ang tunay na tagapagmana. Isang sabay-sabay na pagsinghap ng pagkamangha ang kumalat sa buong bulwagan. Ang kanyang paglakad ay kalmado. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ngunit ang kanyang presensya ay nagpapahiwatig ng isang paparating na bagyo. Sa kanyang tabi, ang kamay ni Tyrone ay marahang nakapatong sa kanyang likuran. Isang tahimik na panangga at isang matibay na pangako ng suporta. Hindi nagtagal, habang kinakausap nila ang ilang mga kasosyo sa negosyo, isang pamilyar na boses ang pilit na sumingit sa kanilang usapan. Lumapit si Mayet. Ang mukha ay nagkukunwaring matamis, ngunit ang mga mata ay nanlilisik sa inggit. Well, look who's here. Mapang-insultong wika ni Mayet. Sinisiguradong maririnig ng mga taong nakapaligid sa kanila. Ang dating alila ko, naglalaro na ngayon ng pagiging senyora. Nag-i-enjoy ka ba sa mga bagay na dapat ay sa akin, Veronica? Hindi ka ba nahihiya na ang suot mong yan ay galing sa pera ng lalaking ninakaw mo sa akin? Wala ka talagang utang na loob. Ang mga mapanghusgang tingin ng mga tao ay nagsimulang tumutok kay Veronica. Ngunit sa halip na yumuko o mataranta, dahan-dahan siyang humarap kay Mayet. Isang nakakasuklam na pagdiriwang ang nagaganap sa loob ng mansyon ng mga De La Torre. Ang mataginting na pag-uumpugan ng kanilang mga kopita ng mamahaling alak ay isang paunang selebrasyon para sa kanilang inaakalang pinal na tagumpay. Nakaupo si Senyor De La Torre sa kanyang silyang balot sa katad, ang mukha ay puno ng kayabangan, habang si Mayet naman ay nakatayo sa harap ng salamin, paulit-ulit na pinagmamasdan ang kanyang mamahaling bestida na isusuot para sa gabi ng kanilang paghahari. Sigurado ka bang naibasura na ang lahat ng ebidensya, Papa? Tanong ni Mayet. Ang boses ay may halong pananabik. Huwag kang mag-alala, anak. Mayabang na sagot ng matanda. Ang lumang talaarawan na iyon, isa lamang itong piraso ng papel na walang bigat sa korte. At ang mga tauhang nahuli, matagal na silang nabayaran para manahimik. Mamayang gabi, sa harap ng lahat, formal nang magiging pag-aari natin ang Ledesma Foods. At si Veronica, mananatili siyang isang pulubing walang pangalan at walang kinabukasan. Ang gabi ng grandiyosong pagdiriwang sa isang marangyang hotel ay puno ng mga nagkikislapang ilaw mula sa mga kamera at ang mahinang ugong ng bulungan mula sa mga pinakamayayamang pamilya sa bansa. Ngunit ang lahat ng ingay na yon ay tila sabay-sabay na huminto ng isang itim na sasakyan ang marahang tumigil sa harap ng pulang alpombra. Bumukas ang pinto at mula sa loob nito ay lumabas si Tyrone Arceo. Ang kanyang tindig ay matipuno at puno ng awtoridad. Inilahad niya ang kanyang kamay at mula sa loob ng sasakyan ay lumabas ang isang babaeng nakasuot ng isang simple, ngunit napakagandang itim na bestida na lalong nagpatingkad sa kanyang maputing balat at sa apoy na nag-aalab sa kanyang mga mata. Hindi ito ang Veronica na sanay nilang makita na nakayuko at nakasuot ng uniforme ng katulong. Ito ay si Veronica Sara Ledesma, ang tunay na tagapagmana. Isang sabay-sabay na pagsinghap ng pagkamangha ang kumalat sa buong bulwagan. Ang kanyang paglakad ay kalmado. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ngunit ang kanyang presensya ay nagpapahiwatig ng isang paparating na bagyo. Sa kanyang tabi, ang kamay ni Tyrone ay marahang nakapatong sa kanyang likuran, isang tahimik na panangga at isang matibay na pangako ng suporta. Hindi nagtagal, habang kinakausap nila ang ilang mga kasosyo sa negosyo, isang pamilyar na boses ang pilit na sumingit sa kanilang usapan. Lumapit si Mayet. Ang mukha ay nagkukunwaring matamis, ngunit ang mga mata ay nanlilisik sa inggit. Well, look who's here, mapang-insultong wika ni Mayet. Sinisiguradong maririnig ng mga taong nakapaligid sa kanila. Ang dating alila ko, naglalaro na ngayon ng pagiging senyora. Nag-e-enjoy ka ba sa mga bagay na dapat ay sa akin, Veronica? Hindi ka ba nahihiya na ang suot mong yan ay galing sa pera ng lalaking ninakaw mo sa akin?
Wala ka talagang utang na loob. Ang mga mapanghusgang tingin ng mga tao ay nagsimulang tumutok kay Veronica. Ngunit sa halip na yumuko o mataranta, dahan-dahan siyang humarap kay Mayet. Ang kanyang mga mata ay matalim na tumitig sa nandidiring mukha ng kaibigan. Ang kanyang tindig ay tuwid at ang kanyang boses ay kalmado. Ngunit may bigat na nagpatahimik sa mga nakapaligid. Mayet, ang salitang utang na loob ay para sa mga taong marunong magpahalaga sa kabutihan. Hindi ito lisensya para maging magnanakaw at mamamatay tao. Diretsahang sagot ni Veronica, ang kanyang bawat salita ay tila mga yelo na tumutusok sa matigas na balat ni Mayet. At ang kasuotang ito, binili ko ito gamit ang sarili kong pera na matagal nang ninakaw ng pamilya mo mula sa akin. Hindi mo kailanman naging pag-aari ang lalaking katabi ko dahil ang pag-ibig ay hindi nabibili. Ito ay nararamdaman. Ang matalim na sagot ni Veronica ay nagpatindig sa balahibo ng lahat. Namutlas si Mayet, hindi makapaniwala na may lakas na ng loob ang dating alila na sagutin siya ng ganoon. Bago pa man makasagot si Mayet, marahang kinuha ni Tyrone ang kamay ni Veronica at mahigpit itong hinawakan. Isang kilos ng pagpapatibay na hindi siya nag-iisa. Ang kislap ng apoy sa mga mata ni Veronica ay nagbigay ng isang seryosong babala sa lahat ng narinig. Nang hindi na makayanan ang kahihiyan at dahil na rin sa matinding inggit, isang desperadong ideya ang sumagi sa isipan ni Mayet. Palihim itong umalis sa bulwagan at nagtungo sa isang pribadong lounge na inilaan para sa mga board member ng De La Torre Group kung saan alam niyang naroon si Tyrone para ayusin ang ilang mga papeles. Nakita niya ang isang small camera sa sulok ng kwarto. Hindi niya alam na yun ay isang live feed na konektado sa pangunahing control room ng hotel. Isang mapanlinlang ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang inaayos ang kanyang damit. Inihahanda ang sarili sa isang huling patibong. Tyrone. May ang biglang pagpapalit ng display sa malaking LED screen mula sa logo ng De La Torre Group patungo sa scanned copy ng talaarawan ng ama ni Veronica ay nagdulot ng isang matinding kaguluhan sa loob ng ballroom. Isang sabay-sabay na singhap mula sa mga bisita ang pumuno sa buong bulwagan at agad na sinundan ng ingay ng mga bulungan na unti-unting lumalakas. Ang musika ay biglang tumigil at ang mga ilaw ay bahagyang lumabo. Tila nagbibigay daan sa isang hindi inaasahang pagtatanghal. Sa entablado, nakatayo si Senyor De La Torre na namumutla. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at gulat, habang ang mga larawan ng bank statement, mga pekeng transaksyon, at ang nakapanlulumong huling pahina ng talaarawan ay sunod-sunod na lumalabas sa screen. Unti-unting umaling-awngaw sa buong bulwagan ang boses ng isang hindi pamilyar na lalaki. Ito ang audio recording ng board member na lihim na nakikipagtulungan kay Tyrone. Detalyadong inilalahad ang lahat ng kalokohan at panloloko ni Senyor De La Torre, pati na rin ang kanyang direktang pagpapabaya sa maintenance ng mga barko na nagresulta sa trahedya. Nagulantang ang lahat. Ang kanilang mga mata ay nagpapalipat-lipat mula sa screen patungo kay Senyor De La Torre at sa isang itim na sasakyan na pumasok sa loob ng bulwagan kasama ang mga unipormadong pulis. Isang matinding ingay ng mga silya ang lumikha ng isang maingay na kaguluhan nang tumayo ang mga bisita. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla at galit. Sa gitna ng kaguluhang iyon, dahan-dahang naglakad sina Veronica at Tyrone patungo sa entablado. Ang bawat hakbang ni Veronica ay matatag at puno ng isang malamig na apoy. Ang kanyang mga mata ay tuwid na nakatitig sa mukha ni Senyor De La Torre na ngayon ay nanginginig na sa takot. Mula sa kamay ni Tyrone, marahan niyang kinuha ang mikropono. Ang kanyang boses, bagamat marahan, ay malakas na umalingawngaw sa buong bulwagan, umaakit sa atensyon ng lahat ng naroroon. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula niya, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pighati ngunit matatag. Marahil ay kilala niyo ako
bilang isang hamak na palamunin, bilang ang babaeng itinuring na may utang na loob sa pamilyang De La Torre. Ang bawat salita ay tila isang matalim na sibat na tumatama sa pagkatao ni Senyor De La Torre. Ngunit ang utang na loob na yon ay isang matamis na lason, isang tabing na ginamit upang pagtakpan ang pinakamalaking kasalanan, ang pagpatay sa aking mga magulang. At hindi lang sa kanila, kundi sa daan-daang inosenteng buhay na nawala sa lumubog na barko dahil sa kasakiman ng isang tao na ngayon ay nakatayo sa aking harapan. Ang pagtatapos ng kanyang mga salita ay sinundan ng isang malalim na katahimikan na sinira ng mabilis na pagkilos ng mga pulis. Lumapit sila kay Senyor De La Torre na ngayon ay nanginginig na ang buong katawan at ipinakita ang warrant of arrest para sa mga kasong pandaraya, pagnanakaw at pagpatay dahil sa kapabayaan. Ang pagdampi ng malamig na posas sa pulso ng matanda ay tila isang huling hudyat ng kanyang pagbagsak. Ngunit bago pa man tuluyang maialis si Senyor De La Torre sa entablado, isang mapanganib na presensya ang biglang sumugod sa kanilang harapan. Si Mayeth. Ang kanyang mukha ay puno ng galit, ang kanyang buhok ay gulong-gulo, at ang kanyang mga mata ay tila nabubulagan ng matinding inggit. Ahas ka, magnanakaw. Lahat ng ito ay kasalanan mo, Veronica. Sigaw ni Mayeth, pilit na sinusubukan lumapit kay Veronica upang saktan ito. Ikaw ang may kasalanan kung bakit nawala ang lahat sa amin. Kinuha mo ang asawa ko. Ngayon pati ang pamilya ko. Sisirain mo pa. Mabilis na hinarangan ng mga gwardiya si Mayeth. Ang kanyang pagwawala ay patuloy. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakawala sa mga humahawak sa kanya. Ngunit hindi na siya pinansin ng sinuman. Ang kanyang mga sigaw ay tila naglalaho sa hangin. Sa pagkakataong ito, si Mayeth De La Torre ay isang ganap na talunan, isang babaeng nabulag ng inggit at kasakiman. Ang kanyang pagwawala ay nagpapakita lamang ng kanyang kawalan ng kontrol, isang huling pagtatangkang manakit na walang bigat. Habang inilalabas ng mga pulis si Senyor De La Torre mula sa bulwagan, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig kay Mayeth na ngayon ay hawak na ng mga gwardiya. Bago pa man siya isakay sa police car, isang huling sikreto ang isinigaw niya, isang bagay na maaring tuluyang magpaguho sa pagkatao ng kanyang anak. Hindi ka tunay na De La Torre, Mayeth. Anak ka ng isang babaeng hinostage ko lang para sa yaman. Anak ka ng kasambahay namin. Wala kang karapatan sa pamana. Ang mga salitang iyon ay tila mga palaso na tumama ng direkta sa puso ni Mayeth. Ang kanyang pagwawala ay biglang napalitan ng isang nakakakilabot na katahimikan. Ang kanyang mukha ay namutla, ang kanyang mga mata ay malaki at puno ng kawalan. Sa likuran niya, ang tunog ng posas na umiipit sa pulso ng kanyang ama ay tila isang nakakabinging kanta ng hustisya na nagtapos sa kanilang paghahari. Sa malamig at masikip na presinto, sa likod ng rehas na bakal, nakaupo si Mayeth De La Torre. Ang kanyang mukha ay manhid at walang emosyon. Ang mga salita ng kanyang ama ay patuloy na umuukit sa kanyang isipan. Tila isang masakit na panaginip na ayaw maglaho. Hindi siya De La Torre, siya ay anak ng isang kasambahay. Ang lahat ng pinaniniwalaan niya, ang lahat ng pinagmamalaki niya, ay isang malaking kasinungalingan. Sa harap niya, nakatayo si Senyor De La Torre. Ang kanyang mukha ay puno ng pighati. Anak, patawarin mo ako. Mahinang wika ng matanda. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Kailangan kong gawin yon para maprotektahan ka. Hindi mo sila tunay na kapatid. Pinilit akong angkinin ka para mapakinabangan ang yaman ng nanay mo. Ngunit hindi na nakikinig si Mayeth. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang mga pangarap niya, ang kanyang pagkakakilanlan, ang lahat ay nawala na. Ang huling pag-asa niya ay ang mga pinaghirapan niyang pera. Ngunit bago pa man niya matanong, inunahan na siya ng kanyang ama. Wala na tayong pera, anak.
May bigat sa boses na wika ng matanda. Ang lahat ng bank account natin ay naka-freeze na. Pati ang mga ari-arian ay kinumpis ka na ng gobyerno. Wala na tayong matitira. Ang mga salitang yon ay tila mga sipa sa tiyan ni Mayeth. Ang kanyang katawan ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Tumayo siya. Pilit na dinudurog ang kanyang ama sa kanyang mga tingin. Wala akong pakialam sa inyo. Kung wala akong pera, wala akong saysay, hindi ako mabubuhay ng ganito. Isang malakas na pagbagsak ng kamao sa mesa ang sumunod. Hindi nagtagal, ang malawak at marangyang mansyon ng mga delatore ay nabalot ng ingay ng mga abogado at bank official. Pinapalayas na si Mayeth. Wala na silang karapatan sa bahay na yon. Habang sa pilitan siyang inilalabas ng mga gwardiya, pilit siyang kumawala. Tumakbo siya patungo sa kanyang lumang kwarto, naghahanap ng anumang alahas o mamahaling gamit na maaaring maisalba. Ngunit bago pa man niya makuhanan ang mga yon, nahuli siya ng mga gwardiya. Ang kanyang mga kamay ay puno ng mga ninakaw na alahas. Ang kanyang mukha ay puno ng kahihiyan at pagkabigo. Nang araw na yon, matapos ang lahat ng kaguluhan, nagpasya si Veronica na bisitahin ang lumang opisina ng Ledesma Foods na ngayon ay legal nang naibalik sa kanyang pangalan. Maraming taon na siyang hindi nakakatapak sa lugar na yon at ang bawat sulok ay puno ng mga alaala ng kanyang mga magulang. Habang abala siya sa pag-aayos ng mga papeles at pagpaplano para sa kinabukasan ng kumpanya, isang pamilyar na anino ang biglang humarang sa liwanag mula sa pinto. Si Mayeth, ang kanyang mukha ay payat at puno ng walang hanggang lungkot. Ang kanyang mga mata ay malalim at tila may nawawala. Ang dating mapagmataas na tindig ay napalitan ng isang mapagkumbabang pagyuko. Lumapit siya kay Veronica. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Veronica, please. Mahinang wika ni Mayeth. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagmamakaawa. Lumuhod siya sa harap ni Veronica. Ang kanyang mga kamay ay marahang kumapit sa laylayan ng damit nito. Patawarin mo ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Please, tulungan mo ako. Utang mo sa akin ang buhay mo. Ang pamilyar na salitang utang na loob ay muling umalingaw-ngaw sa isipan ni Veronica. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na itong bigat. Ang kanyang puso ay matagal nang nakalaya sa kinakalawang na tanikalang yon. Tinitigan niya si Mayeth. Ang kanyang mga mata ay puno ng pighati, ngunit walang bahid ng puot. Mayeth, pinapatawad na kita. Kalmadong wika ni Veronica. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Dahan-dahan niyang inalis ang pagkakakapit ng mga kamay ni Mayeth sa kanyang damit. Isang simbolismo ng pagputol sa matagal ng ugnayan. Hindi para sa iyo, kundi para mapalaya ko ang sarili ko mula sa lahat ng sakit na dinulot mo sa akin. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kalilimutan ko ang lahat ng ginawa mo at hindi rin nangangahulugang babalik tayo sa dati. Hindi na tayo kailanman magiging magkaibigan. Ang utang na loob na sinasabi mo ay hindi ko kailanman babayaran dahil ang mga delatore ay nagnakaw ng isang mas mahalaga kaysa sa anumang material na bagay, ang buhay ng aking mga magulang, at iyon ang hindi kailanman mababayaran ng anumang utang na loob. Tumayo si Veronica at nilagpasan si Mayeth. Iniwan niya ang dating kaibigan sa labas, nag-iisa at unti-unting nababaliw sa katotohanang nawala ang lahat sa kanya. Ang kanyang mga sigaw ay naglalaho sa hangin. Ang dati niyang kayabangan ay napalitan ng isang mapanlinlang na ngiti. Ang kanyang mga mata ay malalim at puno ng kawalan. Nang bumalik si Veronica sa kanyang opisina, isang matinding pag-asa ang bumabalot sa kanyang puso. Ang Ledesma Foods ay muling magiging isang simbolo ng integridad at paglilingkod sa bayan, hindi ng kasakiman. Ngunit bago pa man siya makapagpahinga, isang sobre na may logo ng Arceo Group ang nakita niya sa kanyang mesa.
Kinuha niya ito at nang basahin ang nakasulat, tila tumigil ang kanyang paghinga. Ito ay annulment papers, isang legal na dokumento na nagpapawalang bisa sa kanilang kasal. Sa loob niya, isang biglaang takot ang gumapang. Tapos na ba ang lahat? Aalis na ba si Tyrone ngayon na tapos na ang lahat ng kaguluhan? Ang puso ni Veronica ay mabilis na tumibok sa kanyang dibdib habang nakatitig sa annulment papers. Ang mga letra sa papel ay tila sumasayaw sa kanyang paningin at ang matinding takot na baka tuluyan na siyang iwan ni Tyrone ngayon na tapos na ang lahat ng kaguluhan ay unti-unting lumamon sa kanyang buong pagkatao. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili, ngunit ang pangamba ay nanatili. Tapos na ang misyon. Tapos na ang kanyang paghihiganti. Wala na siyang anumang koneksyon sa lalaking ito. Isang lalaking nagbigay sa kanya ng kaligtasan at pagmamahal sa gitna ng kanyang pinakamadilim na sandali. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto ng opisina. Nakatayo roon si Tyrone. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng pag-aalala. Nakita niya ang annulment papers sa kamay ni Veronica at isang malalim na buntong hininga ang lumabas mula sa kanyang mga labi. Veronica, mahinang tawag niya, lumalapit sa kanyang asawa. Hindi ko nilagay yan doon para iwanan ka. Unti-unting nag-angat ng tingin si Veronica. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at sakit. Kung hindi, bakit nandyan yan? Marahang kinuha ni Tyrone ang annulment papers mula sa nanginginig na kamay ni Veronica. Pinunit niya ito sa harapan ng dalaga. Ang pagkalas ng papel ay tila isang huling hudyat ng pagputol sa nakaraan. Ginawa ko yan noon dahil akala ko iyon ang magpapalaya sa'yo mula sa mga delatore at sa kasal na ito. Paliwanag ni Tyrone. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Pero ngayon, gusto kong maging bahagi ng kalayaan mo. Gusto kong piliin mo ako, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil mahal mo ako. Ang mga salitang iyon ay tila mainit na tubig na bumuhos sa kanyang puso. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga luha. Ang kalayaan, ang pagmamahal, ang pagpili. Lahat ng iyon ay mga bagay na matagal na niyang hinahanap. Mula sa araw na iyon, naging abala si Veronica sa muling pagtatayo ng Ledesma Foods. Ginawa niyang isang simbolo ng integridad at paglilingkod sa bayan ang kumpanya ng kanyang mga magulang. Nagtayo siya ng isang foundation para sa mga pamilya ng mga biktima ng lumubog na barko. Isang paraan upang magbigay pugay sa mga nawalang buhay at tiyakin na hindi na kailanman mangyayari ang ganitong trahedya. Sa tulong ni Tyrone, muling bumalik sa dating sigla ang Ledesma Foods at mas naging matatag at matapat ito sa kanyang mga serbisyo. At si Aling Carmen, sa tulong ng pinagsamang pondo ni na Veronica at Tyrone, muling gumaling ang matanda. Bumalik siya sa kanilang mansyon, ngunit hindi na bilang isang katulong, kundi bilang isang miyembro ng kanilang pamilya. Isang lola na nagbibigay ng pagmamahal at payo sa bagong buhay na nabuo sa pagitan ni na Veronica at Tyrone. Isang hapon, habang abala si Veronica sa pagpirma ng ilang mga dokumento sa kanyang opisina, pumasok si Tyrone na may ngiti sa kanyang mga labi. Veronica, may espesyal akong sorpresa para sa'yo. Wika niya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kagalakan. Nagtataka si Veronica, ngunit sumunod pa rin. Dinala siya ni Tyrone sa isang tahimik na daungan. Doon, isang marangyang yate ang naghihintay sa kanila. Ang mga layag nito ay nakatiklop na, tila naghihintay ng tamang hangin upang maglayag. Saan tayo pupunta? Tanong ni Veronica. Ang kanyang puso ay puno ng pananabik. Ngumiti si Tyrone. Sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, sa lugar kung saan naglaho ang lahat, at sa lugar kung saan tayo magsisimulang muli. Nang magsimulang maglayag ang yate, marahang iniabot ni Tyrone ang isang sariwang puting bulaklak sa buhok ni Veronica. Hindi alintana kung may makakita man sa kanilang mga empleyado
na nakatayo sa daungan. Hinaplos niya ang pisngi ng dalaga. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ang maalat na amoy ng dagat ay dumampi sa kanilang mga balat, nagdadala ng bagong pag-asa at isang malinaw na pangako ng isang kinabukasang puno ng pag-ibig. Sa gitna ng malawak at payapang dagat, sa ilalim ng nag-aalab na kulay, kahel na kalangitan na unti-unting lumulubog sa kanluran, nakatayo si Veronica sa kubyerta ng yate. Ang banayad na pag-alon ng tubig ay tila isang oyaye na nagdadala ng kapayapaan sa kanyang kalooban. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang sariwang puting rosas. Ang bawat talulot nito ay simbolo ng pag-asa at bagong simula. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, hinayaang dumampi ang mainit na simoy ng hangin sa kanyang mukha. At doon, sa gitna ng kanyang mga alaala, nakita niya ang imahe ng kanyang mga magulang. Matagal siyang nanatili sa gayong posisyon. Pinakikinggan ang paghampas ng alon sa katawan ng yate. Isang tunog na dati nagbibigay sa kanya ng matinding pighati, ngunit ngayoy tila nagbabalik ng payapang alaala. Marahan niyang ibinaba ang rosas sa ibabaw ng tubig. Hinayaan itong lumutang at dahan-dahang tangayin ng agos patungo sa malalim na laot. Ang kilos na yon ay hindi isang paglimot. Ito ay isang pagpapalaya. Napatawad na niya ang nakaraan. Napatawad na niya ang mga taong umabuso sa kanya, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili niyang kapayapaan. Pinalaya na niya ang galit na matagal nang kumain sa kanyang kaluluwa, upang hindi na ito maging lason na sumisira sa kanyang kinabukasan. Sa wakas, malaya na ang kanyang puso. Ang tunay na utang na loob na pagtanto niya ay hindi ang pasasalamat sa mga taong gumamit sa kanya, kundi ang pasasalamat sa mga taong nagturo sa kanyang mahalin ang sarili at lumaban para sa sariling halaga. Ang mga delatore ay nagpakain sa kanya, ngunit ninakaw nila ang kanyang dignidad at pinatay ang kanyang pamilya. Si Aling Carmen ang nagbigay sa kanya ng tunay na pagmamahal, at si Tyrone ang nagpakita sa kanya na mayroon siyang karapatang lumigaya at ipagtanggol ang kanyang sarili. Ang pagpapatawad ay isang mahabang proseso, ngunit ngayon, sa harap ng walang hanggang dagat, nahanap niya ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay puno ng katiwasayan. Dahan-dahang lumapit si Tyrone sa kanyang likuran. Niyakap niya si Veronica nang mahigpit. Ipinatong ang kanyang baba sa balikat nito. Ang init ng kanyang yakap ay tila isang balabal na nagbibigay ng kaligtasan. Veronica, bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng